Tanungin kita ngayon. Individual po ito, ha? Sino ang mahal mo ngayon? Anong laman ng iyong puso ngayon? Personally ito, ikaw naman kasagot personally. Ano pong minahal mo ngayon? Anong nasa laman ng iyong puso? Bawat minuto, oras at panahon. Ito ba'y trabaho? Pagkakitaan? Ang iyong mahal na mahal mo yung asawa. Totoo ba yon? Ha? Mahal na mahal mo yung anak. Mga anak. Mahal na mahal mo yung mga apo, higit pa sa Diyos. O mahal na mahal mo yung mga alaga, higit pa sa Diyos. Trabaho, profesyon. Yung pinagkakitaan mo, minahal mo pa higit sa Diyos. So do you think mahal ba natin ang Diyos? Mahalin mo ang Diyos na buong puso. Pag sinabi buong puso, buong isip, buong lakas. It means, may binigay kang pahalaga patungkol sa Diyos. No one can stop and hinder the people who love God. Tama po ba? Kaya mga kapatid, sabi ko nga sa Panginoon, Lord, ikaw lang ang nakakaalam kung ano mabuti para sa iyong mga anak sa kapanahunang ito. Alam natin na si Jesus, He overcome the world. Naintindihan po ba natin? Kaya nga sabi po dito, Jesus overcame the world primarily through His sinless life. Na-overcome niya dahil sa kanyang walang kasalanang buhay. Sacrificial death and resurrection. Defeating sin. Ibig sabihin, natalo niya ang kasalanan. Hindi siya nanaig sa Panginoon ang kasalanan o anumang tukso, anumang gawa ng kadiliman dahil po siya po ay matuwid. Siya po ay nag-resurrect. Nakita natin by rising from the grave, He broke the power of darkness and secured victory over the corruption of the world. Ito pong binigay niya sa atin, binigay niya na sa mga believer ang kapayapaan at ang eternal life na ito po nagbibigay sa marami na pag-agaw sa kanilang puso't isipan sa makamundong bagay. Kaya nga, ang eternal life na ino-offer ng Diyos sa ating mga kapatid sa lugar na ito, huwag na natin pakawalan. Amen po ba? Nakatiyak ka na ba makapasok ka sa kaharian ng Diyos? Tiyak na? Ha? Mithiin natin po iyan mga kapatid dahil ang resurrection na binigay ni Jesus, ito po'y tanda ng hudyat ng pagtagumpay because Jesus' victory was finalized on the cross where He conquered sin and the power of Satan and through the resurrection which defeated death. Kaya nga, siya nabuhay siyang matuwid dahil na-overcome niya ang makasalanang mundo. Naintindihan mo ba? So bakit marami hindi pa rin makaalis sa kasalanan? Taon-taon na lang tayo nagpaalala about this. But when you accept Jesus as your Lord and Savior, ano po? Dapat siya na po ang nabubuhay sa atin. Siya na po ang nakikita sa atin. Siya na po ang nagliliwanag sa atin. Marami pa rin dito na hindi nakaunawa na ang binigay ng Diyos na kaligtasan ay napakahalaga. Free gift. Walang bayad po na inalok na tayo ni Kristo na maging tunay na kanyang mga anak. Hindi ba kayo natutuwa sa awit kanina? I am a child of God. So, masabi ba natin yan sa harapan ng Diyos na anak mo ako, Panginoon? Masabi mo lang yan kung ikaw'y lumalakad sa kalooban ng Diyos at wala ng kasalanan na anak ka na ng Diyos. Pero kung lumalakad ka pa rin ang punong-puno ng karumihan ng kasalanan, it means pwede ka pa naman sumuko at humingi ng tawad sa Diyos. Sin no more. Naintindihan ba natin, church? Kaya nga, ang lahat ng bagay nangyari ngayon,
Pinakita mismo ni Jesus how victorious He is because sa pagsunod niya sa Ama sa langit. Tayo ba sumusunod na? Unawaan pa natin ngayon ang salita ng Diyos na sa pagsunod natin, mga achiever po tayo o mananagumpay tayo dahil ang Diyos mismo ay patutuo si Jesus na anak ng Diyos, ang obedyenteng buhay ay nakikitaan sa Kanya. Bakit hindi natin nagagawa at magagawa? Ano po ang importante sa atin? Kaya ang tanong ko kanina, ano na ba ang malaga sa buhay mo ngayon? Sino ang malaga sa buhay mo ngayon? Ang gawa ba ng mundo? Ang galaw ng mundo? O yung situation mo? So, of course, hindi ko kayo masisisi dahil po sa ating kawalan, sa ating kahirapan, sa lahat na ating naramdaman, doon tayo natatalo. But church, if you know Jesus in your life, as the Lord's help, hindi kasi makakatulong o tutulong ang Diyos kung hindi tayo lalapit sa Kanya. Alam ng Diyos ang problema mo. Alam ng Diyos ang sitwasyon mo. Alam ng Diyos kung ano at sino ka. But the problem is, hindi mo siya kinakausap. Hindi mo siya binigyan ng patensyon at pagpalaga na sa paglapit mo sa Kanya, siya ay makatugon sa iyong pangangailangan. Kaya it's very important to have that connection. Connection natin sa Diyos. Hindi pwede tayo mag-rely sa tao. Ang tao madali pong mabagong isip. But our God, nag-aantay lang siya sa iyo na lumapit ka sa Kanya. Magtiwala ka sa Kanya. Sumunod ka sa Kanya at ipaubaya mo sa Kanya ano man ang kalagayan mo, sitwasyon mo, pangangailangan mo. Amen po ba? Kaya nga lagi natin tinuturo ang prayer, talking to God. Hindi mo na kaya yung sitwasyon, hindi mo na kaya yung pangyayari sa buhay mo, then cry out to God. Na-overcome na ng Lord ang mundo. Natapos niya ng tagumpayan ang lahat na problema, sitwasyon ng mundo na hawak ng kadiliman. All you need to do is to trust and believe God can do and performs in your life. Whatever situation you're facing right now. Amen po ba? Kaya marami ng turo, marami ng teaching, marami na pong palala. Ano pa nga preaching last Sunday is all about? Luis, ano ngayon? Oh, anong title? Nakalimutan nyo? Sino ba yung cum laude dyan? Anong title ng preaching last Sunday? O wala kang alam dahil hindi mo pinahalagahan? Kasuutan na ano? Wala talaga sa inyo makakaalam dyan dahil hindi nyo binigyan ng pahalaga. Lakasan mo nga, Luis. Sabihin mo. So, naintindihan nyo ba yung ibig sabihin nun? Mula nakilala mo na ang Diyos, dapat ang suot-suot mong luma ay hindi mo na binabalik-balikan. Naintindihan po ba natin? Bago ka nang nilalang, bagong anyo, ibig sabihin, yun ang nakikita sa atin, yung liwanag mula sa Diyos, ng suot-suot natin mula sa Panginoon. Akala nyo, bawat pahayag dito, kung saan-saan lang yan, hindi. Yan po ay kapahayagan ng Diyos na binibigay sa atin. Ang problema, hindi natin binigyan, palaga. Ang dami na natin narinig, marami na tayo naintindihan. Pero the problem is hindi natin ito kayang sundin at lakaharan. Why? Yun ang tanong ko kanina, ano bang laman ng puso mo? Ano bang malaga sa puso isipan mo? Anong buhay nais mo? Gusto mo pa ng yaman? Managana? Or magkaroon ka ng maraming pera? Nagkagulo ng mundo. Nagkaroon na ngayon ng kaguluhan, nation against nation, kingdom against kingdom. What if? Hello? What if? Mangyari ngayon sinasabing World War III. What if?
Nakahanda ka na ba? Naisip mo rin, paano yung yaman ko? Bit-bit mo ba yan? Ha? Paano yung profession ko? Paano yung aking tinatangkilik? All of these things are temporal. Kita mo, walang katahimikan ang Middle East. Abu Dhabi man yan. Basta lahat po doon. Hanggang ngayon, may mga araw-araw na nangyayari na tayo po dito ay kampante pa rin. Reklamo nyo lang yung gasolinang tumaas. Reklamo nyo lang tumaas yung bilihin. But some countries, some people, sa iba-ibang sulok ng daigdig ng mundo, suffered a lot. Nakita niyo po, wala na sila, hindi na sila makakatulog. Hindi na sila kung saan silang bunker tatakbo at magsilong. Pinoproblema yung langis. Pinoproblema yung pangangailangan nyo araw-araw. But many are struggling because of the war sa kanilang lugar. Pasalamat pa rin tayo sa Pilipinas. Mabuti ang Diyos sa bansang ito. Sinasabi, Asian, poor country, but we are the richest country in over the world. Napasukan lang ng corruption ng mga taong ganid, greed, sa pangsariling pangangailangan. But we people of God, naranasan mo na bang hindi nakakain? Sino mga kapatid niya nga hindi nakakain ng araw-araw? Meron pa ba? O sa iyo family? Nakasurvive po ba? Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang kanilang mga buhay. Hindi pa rin sila pababayaan ng Diyos. Patuloy pa rin sila nanunumbalik sa Lord. May kahinaan man, but ang Diyos pa rin ang nagbibigay sa kanila ng kalakasan. May kakulangan man, pero ang Diyos pa rin nagbibigay ng kapunuan. Salamat sa buhay ni Sister Ging and the family. Nandyan po sila upang lumingon din sa ating mga kapatid ngayon na kailangan pa ng tulong. Sa mga kapatiran natin na ginagamit sa bawat isa, si Lord na po ang great reward sa buhay niyo. Dahil po, nilagay na ng Diyos sa puso niyo ang mahabagin, mabuting kalooban, at puso mapagkumbawa at matulungin. For a little while, may sakripisyo. Pero, pag na-overcome nila ito, one day gagamitin din sila ng Lord para sa iba. Nangyari na rin sa atin nung walang-wala rin tayo. Hindi mo alam anong kakainin mo. But now look at you. Look at our life today. When we know the Lord and walk with God, never po siya nagkulang na sa buhay natin. Kaya, pasalamat kapag ginagamit ka ngayon ng Lord as channel of blessing to those who are in need. Dahil po sila one day, sila rin gagamitin ng Lord. Pray for them na ay mga obstacle na yan, pagsunod sa Diyos, nandyan po yung rough road. Pero matatapos din yan. Naintindihan niyo po ba? Kaya nga wala tayo dapat i-question who we are right now in Christ. Because you know Christ in your life is very important na makakagawa siya sa buhay mo, sa buhay niyo, sa buhay ng pamilya mo. Kaya never give up. Whatever situation you're facing today, God is God Almighty para sa atin lahat. May problema ba mga kapatiran? Tingnan nyo, may mga kapatiran tayo na because hindi nila makayanan yung problema sa kanilang pamilya, naghuminto na sila sa pagdalo. Why? Nakatingin sila doon sa maitulong ng tao. Nakatingin sila doon sa gusto lang nila. Why? Ask the Lord, Lord, I need you, we need you, Lord. Umpisa nyo na kausapin ng Diyos kung may pangailangan ka personal. Ang Diyos mo makagawa sa buhay nyo, sa buhay mo, sa buhay ng pamilya, sa buhay ng mga pangailangan mo. He will never give up to you. Si Jesus hindi mag-give up sa atin yan. Remember when Peter, ang daming reklamo si Pedro. Alam ko sa John 21 yun eh.
Naranasan din nila yung wala na talaga, nakita nyo, wala na ba talagang wala na mabingwit na isda? Wala na sila makuha isda, wala na makakain. Pero hindi, hanggang sila naglalakbay, may nakakita sila na may nandun sa isang bangka. Sabi, may nakuha ba kayo? Wala eh. Ito sa John 21 ito. Sige, sabi ng tao sa kabilang bangka, hindi nila hindi nila recognize na kung sino yun. Sige, pakawalan mo ulit yung net. Pakawalan mo ulit ng yung lambat. Nang sumunod sila, listen very carefully. Mayroon ba laman? Nagkaroon ba laman? So, doon lang nila nakita, si Lord yun ah. Nakita nyo? Kasi mayroon ka agad. Wala na silang pag-asa, wala na silang, walang kuha, walang laman. Pero nakinig sila, sige, pakawalan nyo ulit. Mayroon ba laman ang kanilang lambat? Hindi na nila kayang ihaahon sa sobrang bigat dahil sobra-sobrang binigay ng Diyos. It will happen in your life if you trust and believe God. Sa sanabi, kung may salita ka na ng Diyos, believe God can perform. Sa kawalan mo matransform ang kasaganaan because you listen to His Word. Sige, pakawalan mo ulit. Ando nila naalala na Diyos si Jesus yan. Even they are the disciple of Christ. Sometimes, yung doubts of distrust and disbelief, nananaig pa rin sa kanilang puso kaisipan. But when they obey and follow, hindi naman napunit yung lambat sa kabigat ng kanilang hila. Nakita niyo po ba yun? Ganon din mangyari sa buhay mo kung may tiwala, pananalig, panampalataya ka sa Diyos at lumalakad ka sa katuwiran na walang kapintasan sa harapan ng Diyos. Hindi mo lang matanggap ang mga bagay na iyong minibiti sa buhay kung patuloy ka pa rin nahuhulog sa kasamaan o kadiliman, lumalakad ayon sa lamang sa nais mo. But when you obey and follow the Word, God will supply all our needs. Amen po ba? Sometimes, nagtatanong ko sa Diyos, hanggang ngayon wala pa rin ako. Wala pa rin ako. Salat pa rin ako. Bakit ganitong naranasan ko? Ano bang ginagawa mo? Dahil wala tayong maitatago, maililihim sa harapan ng Diyos. Only the Lord our God. Alam niyo ba yung mga kapatid? Bata matanda here? Reklamo ka ng reklamo na wala ka, mahirap ka. Walk with God. Walk with God. Mahirap sumabay sa lakad ng Diyos. Pero kung pamamatay na yung gusto mo sa sarili mo, na hindi na ikaw mananaig, siya na makagagawa siya sa buhay mo. Maliit na bagay yung problema natin. Maliit na bagay yung sitwasyon natin ngayon. Sa malaking Diyos na may alalang ng langit at lupa at nagbigay buhay sa iyo. Tama po ba? Saan galing ang karunungan? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Bakit hindi ka humingi ng dunong sa Diyos? Ang bawat sitwasyon na mayroon ka, pasalamatan mo sa Diyos. And everything give thanks. Hindi na puro ka murmuring. Nakita niyo yung buhay ng mga Israelites during their time, during their generation? Binigay na ng Diyos ang lahat ng bagay sa kanila. Gusto na ng Panginoon na palayain sila sa slavery, pagiging alipin sa Israel. Nakita niyo po yung kwento na yan? Hanggang si Moses mismo ang nag-lead sa kanila para ilabas sila sa Israel. Sa Egypt para dalhin sila sa promised land. So ano nangyari? Nagreklamo ba sila? Hindi. Ano bang ginawa nila habang sila naglalakbay? Puro sisi, puro paninisi, puro question. So wala silang katinuan dahil ananaig pa rin sa kanila pang sarili.
So those generations, when during their time, nangyari din po yan, mga kapatid. Anong kaibahan ng henerasyon natin ngayon? Ikaw ba, mareklamo pa rin sa Diyos hanggang ngayon? Nakita mo yung iba pero hindi mo nakita yung sarili mo. How? Paano? What? What if? Yun lagi, no? Bakit siya? Bakit sila? Tanungin mo ang sarili mo ngayon kung ano sino ka sa harapan ng Diyos. Never ang Diyos po nagkulang sa bawat isa sa atin. Never. Tayo lang po ang may kulang. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ibig sabihin, lagi natin nalalahanin ng pagpahalaga sa ginawa ng Diyos sa cross ng Kalbaryo. Pero ini-ignore ng marami yan dahil nananaig yung nais ng pita ng laman. Ang sabi mo nga ngayon, nagtatanong ka, ba't ikaw, pastora, hindi ka na ba nagkakasala? Sabi mo, sa isip mo ngayon yan. Kaya nga, kailangan natin lagi ang ating puso-isipan nakakonekta sa Diyos. Kasi ang provoking spirit nandyan. Alukin ka na ikaw magalit, malaglag sa pita ng laman. Kahit isang salita lang yan, kung patulan mo yan, nakuha niyo po. Mga nanay, pag sumagot ng iyong anak, parang anong gusto mo nang gagawin? Ha? Pag sumagot na yung anak, nagdabog na, ano gusto mo gagawin, nanay? Ha? Oh, sapakin daw. Ano pa? Ha? Palayasin. Tama ba? Ano pa? Mumurahin. Ikaw ba ganon pa rin ngayon? Hindi ka rin makapasok sa langit kung ganon ka pa rin ngayon. Ha? Kaya nga, ang bunga ng Espiritu ng Diyos, sige, nakalimutan natin, may mga bunga pala yun. Pasyensya, hindi. Patience. Hindi pasyente, ha? Ha? Patience. Sabi, bago kami pumunta dito sa kotse pa lang ni Kuya, pinag-usapan na namin yun. Si Mama dati, pag namalo yan. Ako pinag-usapan nila, sabi ko, huwag kayong magpipreach ako ngayon. Ako yung inaano nila, binabalik nila yung luma akong katauhan. Nakuha niyo po? Hindi rin ako exempted sa mga critical spirit. Pero mapalad sila ngayon, ang tinawag ng Diyos ang kanilang nanay, lola, na hindi na tulad ng dati. Huwag sumagot-sagot, lilipad ka sa akin. Kahit gaano ka katangkad dyan. Nakuha niyo po? Ganon po si Mama dati. Sabi si Mama, kahit ano hawak niya noon, talagang abutin ka eh. But praise be to God. Ha? Hindi ka na marunong magalit eh. Overcome evil by good. Pero ikaw nanay, kung ganun ka pa rin ngayon, pag hindi ka pa nabago, paano mo sila tratuhin? Ikaw mismo dapat ang ehemplo na maging patotoo ng pasensya mula sa magulang. Pag-unawa, pagpahalaga sa mga anak. Dahil binigay din sila ng Diyos sa'yo para maging caretaker ka para sa kanila. Nakuha niyo po. Kaya lang sila natuto magmura din kasi ano ang magulang? Nagmumura din. Mumura. Murmur. Naglilitang niya din. Nakuha niyo po. Ano daw, princess? Ano sinasabi mo sa nanay mo? Ha? Nakuha niyo po? Yun po. Bakit? You created your own monster. Bakit nagkaganito ang anak ko? Bakit puro kasinungalingan lumalabas sa bibig niya? Hanggang ngayon, di pa rin siya nagsasabi ng totoo. Ikaw ba, during that time, paano mo siya pinalaki? Sino ba nagturo sa kanya maging sinungaling? For example, hindi ko naman tinuruan yung anak ko magsinungaling, ba't puro kasinungalingan yung buhay niyan? Ito na lang ha. Dumaan si Bombay. Sabihin mo, wala ako. Hello? Tawa ng tawa kayo dyan. Nakarelate, ano?
So ano ang tinuro mo sa anak mo? May kurot pa yung anak mo, sinabi na sa'yo, huwag mo sabihin na nandito ako sa bahay Nakuha niyo po ba? Ay, nandiyan ang kumaring mo sa labas, mahingi ng bigas yan, utang yan. Sabihin mo, wala ako. So ano tinuro mo sa anak mo? Ha? Kasi nungalingan hindi. Nandoon ka, pero sinabihan mo yung anak mo na wala ka. Ma-adapt niya yun hanggang paglaki kasi yun ang nakamulatan niya ring buhay mula sa'yo. Tama po ba hindi? Bakit natin topic ngayon? Because we are already resurrected. Na-resurrect ka na through Christ. So dapat wala na tayo again sa doong lumang katauhan. Mahirap of course. Pero you need to die to the self. Dying to self. Death to self. Dati, pag sumagot-sagot ang mga anak ko, wala. Sabi ko sa inyo Pero ngayon, binubuli pa nila nanay nila. O nanay ko, ganyan. Sige lang, tuloy lang. Gaganon lang ako. Nasasaktan din ako, pero Lord. Nakaw nyo? Pero Lord. Ha? Hindi. Kasi hindi mawawala yun sa mga anak, lalo na ngayon, ano na sila, yung may pamilya na rin. Ito lang March na ito Ang dami-dami nilang kung mga bagay na provoking spirit. But because by the grace of God, hindi ka na maramdamin ba agad na isili ka na offended. Hindi ka na kaagad na, nanay niya ko, hindi niya ko na-respeto. Parang ganoon dati, dating Pero hindi na Sabi ko, mali yata yan. Hindi ko yan tanggap yan. Marunong ka na how to respond. Kaya ng mga nanay, tatay, how you react in every situation in your family. Hindi naman tayo pwede na ang mga anak natin, pinalaki natin, dinala natin sa ating sinapupunan na 9 months, na pwede lang pala sila tirisin at itapon. Hindi pala Hanggang may pagtsatsaga, pagtitiis gawin natin na ang pag-ibig mula sa Diyos maibigay din sa kanila. Tama po ba? Lalo na, may kaparusahan kung hindi tayo marunong umunawa at magpatawad. Hello? Alam ko marami sa atin dito, in this place, problema sa pamilya, relationship sa bawat isa. Relationship sa mga anak. Dahil ang mga anak may mga sungay, sanga-sanga pa. Hello? Paano natin ito ma-overcome? Ano ba ibig sabihin ng sanga-sanga, pastora? Marunong na sumagot. Marunong mag-desisyon sarili na hindi nagpapaalam. May ginagawa na hindi tama sa harapan ng magulang. Hindi lang yan Nag-uwi na ng karelasyon. Hindi nagpaalam sa nanay, bibit-bit na, pinauwi. Yung nanay, takot naman magalit anak, pinatira din. Meron ba yan? May ganun ba problemang ganon? Wala na nga silang makain. Wala na nga trabaho tatay nila. Nagdala pa ng isang papakainin. Sanga-sangang problema. So, ang nanay gusto na pumatay. Kasi, hindi naman nirespeto ng anak. As a Christian church, tayo ngayon, punong-puno ng turo na unawa, pag-ibig, pagmamahal, pagtitiis. Grabe, no? Kaya pa ba? Kaya pa ba mga nanay? Pasalamat tayo sa Diyos na tuturuan tayo ngayon. Before, nang hindi pa tayo nakakristyano, bahala ka na sa buhay mo, lipad ka, magbalot ka na, wala kang magdala, umalis ka, lumayas ka. Pero ngayon, lahat nagagawin pa ng magulang hanggang may chance, bigyan pa rin natin ng pahalaga. Kasi kung i-judge mo, i-condemn yan at palayesin mo ang kininang diablo na yan, lubusan. Naintindihan natin, church? Hanggang mayroon pang pagtsatsaga, pagtitiis, at sabahan mo ng iyak, luluhod ka sa harapan ng Diyos, ang Diyos gagawa sa anak natin. At mga anak, ito na sinasabi ni Pastora sa inyo. Honor your mother and your
Nagagawa na ba natin yan? Mga teenager dyan? Mga single pa dyan? Na honor nyo ba ang magulang nyo? Kahit may asawa na kayo, you're still honoring pa rin sa magulang kasi nasa 10 utos po yan. Pag hindi mo nagawa yan, kandidato ka pa rin sa impyerno. Ha? Kasi nasa 10 utos yan, honor your mother and your father. Pag ibig sabihin, honor, reverence. Pagrespeto, pagpalaga. Dahil walang magulang na gusto mapahamak ang mga anak. Dahil ang sakripisyo ng nanay at tatay para lang kayo mapakain, mabuhay sa mundo at mapaaral. Mabigyan ng magandang silong. Balikan nyo yan, ginawa na ng magulang nyo sa inyong mga buhay. Wala kayong magagawa kung na under pa rin kayo sa bubong ng iyong mga magulang. You need to respect them because that is honoring your parents. Intindihan ba natin, mga anak? Kung kaya mo na mabuhay mag-isa, na huwag ka na maistorbos pa sa iba, sige, go on. Pero hanggang may pahayag ang Diyos sa buhay mo na you need to honor your parents, bigyan mo pahalaga. Dahil darating din yung araw panahon, ikaw din, maging parents, maging nanay, maging tatay, at ganun din mangyari, the history repeat itself. Kung ano nangyari sa pamilya mo na hindi ka sumunod sa Diyos, iikot ng buhay kung ano pinagmulan mo, the same old situation. Kahirapan, kawalan. Pero kung ikaw sumunod na sa Diyos ngayon, may takot sa Diyos, may pag-ibig, may pagmamahal, lahat na generational curse na yan, maputol na yan, wala na sa henerasyon mo. Kaya be sure to connect your life to God, resurrected life. Ang dyablo po, nagbubulong yan sa bawat isa. Huwag ka na sumunod. Masarap doon, sa kaibigan masarap doon, sa barkada masarap doon, na nag-iisa na walang magulang. Hindi totoo yan. Hindi binigay ng Diyos ang magulang kung hindi yan malaga sa buhay ng mga anak. Tama po ba? Without parents, kaya nga parenting eh. Kaya naman sa magulang, train up a child na anong gusto mong train. Magti-train sa kanila. Mabuti ba sila? Maging maayos ba sila? God-fearing life sila? Naturuan sila matakot sa Diyos? Turuan sila maglingkod sa Diyos? Kung yan naturo mo, wala ka na sakit sa ulo. Amen! Kaya wala na kayong dahilan dito sa church na nakakapasok kayo dito, narinig niyong katotohanan, buong katotohanan, at ito magpalaya sa inyo, sa pamilya niyo. Tama po ba, mga kapatid? Wala tayo pagmamalaki sa harapan ng Diyos. By the grace of God, kaya tayo nabigyan ng maayos na buhay, pananaw kaisipan mula lahat sa Diyos yan. Ang peace, one of the fruit of the Spirit, ang kapayapaan. Galing po sa Diyos yan. Because you obey and follow the Lord. Pero magulo lang ang buhay mo kung wala ka na naunawaan patungkol sa Diyos. Buhay na rin kaming patutuon ni Sir. We have peace, we have joy. Na-enjoy namin yung ginagawa ng Diyos sa aming buhay to reach people for His kingdom. Always give advice to our children. Mama, ganito, mama, ganon. Panalangin mo. Kumuha ka na ng gitara, mag-worship ka sa Lord. Mama, ganito, ganito. Pag-pray mo pa. Yun lagi lang palala. Sila may pamilya na, but then they ask, Mama, bakit si ganito, ganito? Then pray as the Lord's help. Wala magagawa nanay mo, nanay mo lang yan eh. Alam ko yun din ang problema na marami dito. Patungkol sa mga anak na may sungay na kasi hindi na sumusunod. At mga anak, hanggang sa puder kayo ng inyong magulang, mahalin yung magulang nyo. Alagaan nyo sila. Ibigay nyo sa kanila yung pag-ibig ng Diyos. You have peace, you have joy, hanggang kayo po ay tumanda, everlasting life with God.
Babayaan na natin ngayon yung sabi, mahirap kami. Ano mahirap? Mayayaman nga ngayon eh. Hindi nila alam ano gagawin nila. Punong-puno ng kanilang stockroom ng pagkain eh. Hindi pa rin kontento kasi baka maubos pa. May pag-alala. Ba't kayo ba? Yung stockroom nyo punong-puno na? Ha? 3 kilong bigas eh. Kailangan i-budget yan para makarating next week. Pero mayayaman, they have everything but they have no peace. Lalo na nag-rely lang sa kanilang mga ari-arian at kayamanan. Pero salamat sa Diyos dahil naunawaan nyo, rely upon God. God will supply all our needs. Tama po ba? Kung pwede lang tawagin ko si Brother Roger ngayon, magsabi sa inyo ng kalagayan ng sitwasyon nila. Pero nakikita namin kayo, Brad. Huwag ka lang mag-alap. Continue to pray na si Lord magbigay sa inyo ng tamang direksyon. Huwag tayo lumihis sa turo ng Diyos. Amen, amen. Alam ko na dama nyo, dama ni Pastora lahat yan. Kaya, hindi biro nyo, 6 na anak, nawalan ka ng trabaho, nawalan ka titirhan. Hindi mo alam paano bukas, walang tubig, walang ilaw. Mga kapatid sa lugar na ito. Pero hindi pa rin natutulog ang Diyos sa buhay nila. May mga kapatid pa rin tayong mabubuti ang kalooban. Naintindihan niyo po ba? Sometimes, akala niyo okay lang. Pero mayroon tayo, brothers and sisters, family na kailangan nilang tulong. Salamat nga sa sitwasyon nila. Wala nga silang mahigaan eh. Naintindihan niyo? Pero may nagbigay ng, nagpaabot na naman sa kanila, nakabili sila panghigaan na kahit papag lang. Tama po ba? May hinipo na binigyan sila ng kaloob. Hindi natutulog ang Diyos. God will use people to be a channel of blessing through their lives. Yun po ang puso natin dito, magtulungan tayo bilang mananampalataya. Hindi tayo pabayaan ng Diyos kung marunong ka umunawa sa kapwa. Gera, hayaan mo ng gera. Malaga maligtas tayo, makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Yun din ba ang puso natin dito, mga kapatid? To enter into the kingdom of God, then walk with God uprightly. Matuwid, banal, sakdal, walang kapintasan, walang dungis at karumihan. Ngayon, nag-isip ka ngayon, banal? Pwede. Ano ba sabi? Be holy because my Father in heaven is holy. Be perfect because my Father in heaven is perfect. Imposible yan, Pastor. Tao lang ako eh. Yun nga, again and again, I always reminded people here. Kung iyon ang mindset natin, na hindi ka marakarating sa lakad na mataas, panglangit na bagay, hindi mo marating yan. Pero nagmimiti ka araw-araw to obey and follow God, magagawa natin yan. Amen po ba? Sino pa nagprosesyon dito ng Rebulto last Friday? Sino pa pasyon? Ha? Sino pa ano ba yun? Nagpahampas-hampas sa likod din. Nagpapako. Wala na tayo dyan, tapos na ni Jesus yan. Hindi mo na kayang parisan o ibig sabihin, kung ano si Jesus, ganun ka rin. No, never. Only Him. May padasal. Nakita ko yung nagdadasal eh. Ang mga tsura. Nakuha niyo po. At hindi na tayo dapat sumasali sa ganong pagtitipon dahil po para namang tayo, alam natin ang katotohanan, pero nandoon din tayo. Ano pong kaibahan kung nandoon ka? Hindi naman ako sumali sa kanila, pero nandoon ako. Bakit ka nandoon nga? Hello? Nagpabasa. Yun, pabasa. Anong binasa nyo? Ha? Pag mayroon ka pa hanggang ngayon ng pabasa, ano po ang mabibigay sa buhay mo yan? Abomination. The practice of the pagan practices. Nakuha niyo po? Ha? House to house, magdala ng
Ano ba yan? Ng mga ribulto na walang buhay. Wala na tayo dyan. Hanggang ngayon di ka pa rin nakikinig. Matanggalan ka na sa natinga. Naintindihan mo how many long years ka na bilang Kristiyano, ba't hindi ka pa makalaya sa tradisyon ng pagano? Nilive pa ng iba, nilalive pa, nagpapasyon, napabasa. Hello? Sabi ko, huwag ka na bumalik sa church pag ganyan ka. Nakuha niyo po? Nire-represent mo ang church. Nandiyan ka nagsi-church. Pero ang buhay mo, taliwas naman sa tinuturo ng church. You destroy the image of the church. Nakuha ba natin? Kaya lagi ko kayo pinaalalahanan. Tapos na tayo sa tradisyon. Tapos na tayo sa reliyon. Tapos na tayo sa paganong practices. Hindi ko alam kung may mga dito pa hanggang ngayon nagpa-practice pa. Kami nga noon, nung panahon ng magulang ko na hindi pa ako nakabalik sa Diyos. Pag ganito linggo ng pagkabuhay, piyesta. Ang daming handa. Kasi daw, ano yon? Nabuhay si Kristo, kailangan mag-celebrate. Ang daming pagkain. Hindi pala ganoon. Niluloko tayo ng ating tradisyon. Ang Biyernes Santo, sino hindi naligo? Sinong hindi umawak ng itak? Kasi baka masugatan, hindi nagagaling. Hindi naliligo kasi may mangyari. Lahat naman nasa beach, sa resort. Hindi na pwedeng, alas 3, kailangan wala nang maggagawa. Hindi kakain ng karne. Pero mga pare, pwede. Iyon po ang tradisyon na mali na tinuro sa ating mga ninuno. Kaya mga kapatid, here, kahit anong turo sa atin, kung hindi tayo susunod, walang magagawa ang Diyos sa buhay mo para ikaw iligtas. Kaya ka pinapaalalahanan, dahil ganyan kabuti ang ating Diyos na pinaglingkuran hanggang may panahon, there's a still chance to redeem. Na maibalik natin ang ating tamang buhay at relasyon sa harapan ng Diyos para tayo mapagpala. Ang pagpapala po hindi lamang sa pagkain, sa kasaganaan, sa mga ari-arian, hindi po yan. How we understand the goodness of God in our lives. Baliwala lahat ng temporaring bagay. Pero kung may relasyon ka sa Diyos na tama, buhay mo tama, hindi ka na iwanan, pabayaan ng Diyos. Amen po ba? Hallelujah. Nakikinig ba tayo? Nandyan pa ba kayo? Ano po bang business sa inyong upuan? Naintindihan po ba natin? Pumasok na tayo ng Abril. Abril na ba? Mag 9 months na lang, pasok na naman tayo ng December. Ang bilis. Ang bilis, no? Pero mayroon ba, matutuloy ba ng ating baptism in water sa 25-26? Naka-reserve tayo doon. Ano bang opinion nyo? Ano po bang gusto nyo? Nagbago ba isip mo? Hindi na ako atin kasi, mayroon mangyari pa po kung hindi lang magkaputukan sa Pilipinas, di pwede pa tayo. Pag walang masakyan, ano gawin natin? Hanggang Antipolo, maglalakad. May baptism Hiking, ano yan, Biyernes Santo, kailangan umakyat ng Antipolo, Huwebes, Biyernes. Alay lakad. Hoping and praying, hindi ipangyari ng Diyos yan sa ating mga buhay. Divine appointment. Amen? So, April 13, mayroon pong ikakasal sa church. Pero hindi dito kasi marami kayong papakainin. Doon na lang kami sa labas. So, April 13, 25-26. Kaya nire-remind ko lang kayo, marami tayong gastusin. April, may kakasal din yata sa May. May, June, July. Parang anniversary na naman yata yun. So, nakita niyo pong galaw. Hindi, ikakasal ka na ba? Ayun ba yun? Yun ba yun?
Di po ba? Ang malaga, kasal tayo kay Jesus. Di po ba? Ayan muna natin yan kasi isa rin yan sa matrimony of marriage. Isa rin yan sa alituntunin ng Diyos na maging tama yung ating buhay. Kaya ginagawa natin yan not for ourselves, to follow and obey God's command. So, although mahirap, pero nasa ayos na eh. Araw na lang naantay natin. Akala nga natin hindi mangyari kasi wala nga daw pera, wala pang ganito, walang pang ganon. Wala daw damit, walang ano. May damit, dami naman nag-offer ng damit. Naintindihan niyo po? Pangkain, walang problema dyan. Uulan ng pera yan. So, dinideklara lang natin yung faith. Wala kayo, dadalhin niya namin sila doon sa mga bahala kayo talaga. So, yun po. Ganun talaga. Sabi ko sa iyo, alaga ka lang ng apo mo, sis, kaya huwag kang magreklamo. So, yun po mga kapatid. Ang church po na pagpala na po tayo dito. Kailangan tama lang puso. We are resurrected. God's resurrection gave us freedom, free will, God's love, God attention, God provision, God supply. Wala na marami pang turo eh. Kasi ang tinuturo sa inyo pag Friday, matindi rin. Tama nyo pa? Pero sa inyo, parang normal lang yung mga turo eh. Parang enjoy pa kayo, pero hindi nyo naman sinasabuhay. Ha? Question ng question, pero hindi nyo naman absorb. Absorb nyo para makita rin sa buhay nyo how God perform in your life. Wala man si pastora dito, pero lahat yan, nakakarating din yan. Paano kayo mag-question ka? Paano kayo umintindi? Paano ang sitwasyon? Pero I cannot judge and condemn. Only the Lord knows what to do for you. Tama po ba? Si Brother Albert nga, galing din to sa outing eh. Outing ba yun? Camping. May tinanggap kaya sila? Galing sila sa isang church na mayroon silang gathering saan ba yun? Basta doon. Ang nakuha niyong makabutihan dito, katuruan dito, kung naibigay niyo sa kanila, you have impartation. Kung may nakita kayo doon na hindi naman katanggap-tanggap, iwanan niyo na lang doon. Nakuha niyo po? Kaya hindi si pastor nagbabawal na maten para you learn from them. At kung mayroon kang dala-dala na anointing, mayroong dala-dala kang katuruan mula sa Diyos, then you can share to them. Hindi na ikaw yung ihatakin pabalik sa lumang katauhan. Kaya hindi pwede po na, hindi dito lang kayo, hindi kayo pwedeng ihawla. Mahalaga po may matutunan kayo sa iba at ikaw na mamili, manatili ka sa katuruang hindi tama o katuruang mabuti. Kaya lahat naman tayo dito, church, ay pinagpala na ng Diyos. Kaya, napakaaga pa, hindi pa tayo makaalis sa turo. Sige, wala pa tayo nabuksan. Bakit hindi ako nakabukas? Sige, basahin natin yung John 21. Balikan natin itong si Peter. Kasi, mahal na mahal ni Pedro daw si Jesus eh. Alam natin ang ugali ni Pedro na siya po yung malaki ang kanyang nagawang mali sa harapan ng Diyos dahil nakita natin paano niya tinatuwa si Jesus. 3 times ba? Pero dininay niya si Lord 3 times. Tapos, declared His Lord on Pentecost in the fire and power of the Holy Spirit. Yun pong dalawang bagay na deny niya, pero dineklara niya rin si Jesus at ang Holy Spirit. So, hanggang nangisda sila. Si Peter pala yung nag-udyok sa kanila ng mangisda. Mahilig siya mangisda. Marami pong sumunod sa kanya, lumakad sa kanya. So, basahin natin. Sige po. John 21. 21 verse 1. Sige. Pagkalipas ng ilang araw, muli nagpakita si Jesus sa mga tagasunod niya sa Maylawa. Ito yung sinasabi ko kanina. Nang Tiberias, ganito ang nangyari. Magkakasama noon sila Simon, Pedro, Tomas na tinatawag na Kambal, Nathaniel na taga Kana, na bayan sa Galilea, mga anak ni Zebedee at dalawa pang mga tagasunod. Tuloy lang, sige.
Sinabi ni Simon Pedro sa kanila, mangingisda ako. So sinabi ni Pedro na mangisda daw siya. Sumagot sila, sasama kami. Tingnan mo, laki ng buhay ni Pedro sa kanila, no? Sasama kami. Kaya sumakay sila sa bangka at pumalaot. Pero wala silang nahuli ng gabing iyon. Tuloy, sige, basa. Nang madaling araw na may nakita silang nakakatayo sa dalampasigan, pero hindi nila nakilala na si Jesus iyon. Biro mo, araw-araw, disciple sila ni Jesus, kasama, pero hindi nila nakilala kaagad. Bakit kaya? Sige, tuloy natin. Tinawag sila ni Jesus, mga kaibigan, may huli ba kayo? Sumagot sila, wala po. Tinawag sila ni Jesus, mga kaibigan, ha? Pero wala silang huli. Sige, tuloy. Tuloy lang. Sinabi ni Jesus sa kanila, ihulog niyo ang lambat sa gawing kanan. So may instruction, mayroon po, wala. Saan daw? Sa left or sa right? Bakit sinabi ni Jesus na sa kanan ng bangka at makakahuli kayo? Yun nga ginawa nila, halos hindi na nila mahilang lambat sa dami ng nahuli nilang isda. So nang sumunod sila, doon sa kanang tinapon ang lambat, sinabi sa gawing kanan sa bangka at makakahuli kayo. So very si Jesus, yung sinabi niya, makakahuli kayo. So ibig sabihin, alam niya ang ginagawa niya at sinasabi niya. Yun po dapat tayo. Yung pag sinabi natin, may mangyari magaganap na kahabalan, kabutihan, pagpapala sa ating mga buhay because of our faith. Kasama po yan. Yun nga ang ginawa nila. So ginawa nila hindi. Halos hindi na nila mahilang lambat sa dami ng nahuli nilang isda. So sumunod sila, nakita nilang kapangyarihan ng sinabi sa kanila. So dapat, yun na po isipin natin. When we walk with God, believe God can perform and transform us for His glory alone. Tuloy natin, sige. Sinabi kay Pedro ng tagasunod na minamahal ni Jesus, ang Panginoon iyon, di ba? Na-identify kaagad nila kasi nagpala. So kayo ba pag pinagpala, binigay niyang balik ang honor sa Diyos? Si Lord yun, naghipo sa Kanya. Dapat ganun. Si Lord yun, dahil alam ng Lord ang kawalan namin, pero hindi siya natutulog, hindi naman nila alam na wala kami, pero bakit nagbigay? Dahil kay Lord. Nakuha niyo po? Sinabi kay Pedro ang tagasunod, binamahal na Jesus, ang Panginoon iyon. Nang marinig ito ni Pedro, isinuot niya ang damit na hinubad niya, tumalon sa tubig at lumangoy, papunta sa dalampasigan. So, doon na natauhan si Pedro. Kahubad siya eh. So, because of honoring niya si Lord nga yon, nagsuot siya ng damit dahil pagpahalaga. Naintindihan, respeto. Kasi nakahubad siya eh. Sige, tuloy natin. Sige. Ang ibang mga tagasunod na nasa bangka ay bumalik din sa dalampasigan na hila-hila ang lambat na puno ng isda dahil mga 90 metro lang ang layo nila sa pampang. Sige, tuloy natin. Ganito lang yung kwento, pero it will give impact to your life kung naintindihan natin ang kapahayagan ng Diyos. Pagdating nila sa dalampasigan, nakita nilang roon ang nagbabagang uling na may nakasalang na isda at ilang tinapay. So it means, pwede palang mag-ihaw. Pwede palang hindi magutom. At anong ginawa? So mahalagang uling, hindi. May uling na ba kayo? Sabi niyo, mahal yung gas eh. Ito pala sila, nagbabagong uling na may nakasalang na isda at ilang tinapay. So, mabubuhay tayo kung tinapay lang. Nakuha niyo po. Walang bigas, mayroong? Kung sa tabi ka ng dagat, anong gagawin mo? Kung may isla ka, umuwi ka na. Sige, tuloy natin. Hallelujah. Ha? Sinabi ni Jesus sa kanila, magdala kayo rito ng ilang isda na nahuli ninyo. So nakita niyo po si Jesus mismo nagtuturo sa kanila. Magdala kayo ng isda na nahuli nyo. So ano gagawin? Ano gagawin nila? Sige, tuloy. Kaya sumampa sa bangka si Pedro at hinila papunta sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda na isang daang 153 lahat. 153 lahat.
Pero kahit ganun karami ang isda, hindi nasira ang lambat. So nakita natin mga kapatid basta kumilos ang Diyos, anumang kabigat yan, pero walang mangyayaring kasiraan dahil ang Diyos na po ang kasama nila. Tuloy natin. Sinabi ni Jesus sa kanila, mag-almusal na kayo. So, nakita niyo yung buhay ni Jesus? Very, very, ang life niya example sa kanyang mga alagad, na sila normal life lang. Nakuha niyo? Sinabi ni Jesus sa kanila, mag-almusal na kayo. Wala na isa sa mga tagasunod ni Jesus ang nangahas magtanong kung sino siya dahil alam nila na siya ang Panginoon. So, ang faith na develop na sa kanilang mga puso. Kaya nga si Jesus pa mismo sabi, dali nyo mag-ihaw ng isda, di po ba? At mag-almusal na kayo. Simple life. So, 13. Di po. Kumuha si Jesus ng tinapay at binigay sa kanila, ganon din ang ginawa niya sa isda. Tuloy na lang, sige. Ito na ang katlong pagpakita ni Jesus sa mga tagasunod niya pagkatapos niyang mabuhay muli. So, resurrected life, resurrection. Nakita niyo po, ito na ang ikatlong pagpakita ni Jesus sa mga tagasunod niya pagkatapos niyang mabuhay muli. So, the example of Jesus' life na during the time, very, very normal. Dahil nag-ihaw ng isda, mag-almusal na kayo, simpleng buhay. Kung yun ang buhay natin ngayon, na wala na tayong minimiti, kinikrave pa na kung ano-ano, mayroon tayong kapayapaan. At walang gutom sa ating mga kapwa. Kung hindi tayo madamot at greed, lahat po na ibigay natin ang tulong sa kanila. Because Jesus Himself is a living example. Nung nakita niya ang mga alagad niya, ay walang nahuling isda. Nang sinabi niya, nangyari at mangyari because nandoon yung compassion at love sa kanyang mga alagad. Nakuha niyo po mga kapatid? Kaya nga, depende pa rin sa inyong pananampalataya. Yung faith niyo, yung belief niyo, paano. Kaya nga, kung manalangin tayo, lagi natin pasalamatan sa Diyos. Kasi po, lagi na lang natin kina-question, may pagkain kaya kami? Mayroon pa kaya kami bukas masasaing? Pero yung church na ito, simula pa, di po ba? Anong turo sa inyo? Trust and believe God. Sabi ko nga sa inyo, simula kaming walang-wala, kumakatok lang sa gate, tray-tray ang dinadala ng mga kapitbahay na hindi namin kilala. Dito kami kaya doon na-develop ang aming faith. Dahil biro mo, 4 yan, private school dati, lahat yan. Hindi na kaya paaralin ni sir. May mortgage ka pang bahay. So, ulam namin talaga budget. Wala nga eh. Kaya nga, sinasabihan ako ng mga anak ko noon, si mama, pinakain na naman kami ng damo. Bakit? Namimitas lang doon sa garden ng saluyot. Kung ano-ano doon tanim. Pakuluan, kamatis lang. Hello! Kaya nga na, pinakain sa kanila damo. Eh, sabi ko, bukas ano na naman kaya ulam? Naranasan namin, that was 1988. 1988 kami nakalipat doon eh. Maya may kakatok sa gate. Tao po. Ano yon? Pinapadala po ni Madam. Amo nila daw. Kasi po hindi nakain kasi hindi na natuloy yung birthday. Nagluto sila para sa amin. Palakpakan natin ng Diyos. Nangyayari po mga Himalayan. Maya mayroon na rin bit-bit maraming manok. Sobra daw sa freezer niya. Baka daw pwede sa bahay. Sayang daw. Mga ganong kwento. Langgunisa. Mga kapitbahay yun. Nung panahon ng walang-wala din kami, pero nakilala ko na ang Diyos. So ngayon, sino masabi mahirap kami? Naranasan na naming wala. But God moves in mysterious way. Sabi nyo, yung higaan nyo ngayon, sardinas kayo. Kami ni Sir, sa saig din natutulog na, isang tabo, isang balde, isang sandok, isang kwartong maliit. Yung Rosario, sa likod ng Mercury Drug. 300 ang upa. Sweldo niya, 300 lang a month. Hello? Why we overcome? Why God
provide all our needs. Why God make us rich today? Bakit ko sinabi mayaman? Hindi na kami pinagkukulang ng Diyos eh. Sobra-sobra pa. Because we follow and obey and trust God, God is Almighty God. Nakuha niyo ba mga kapatid? Hanggang ma-foreclose na rin yung bahay, wala na. 4 na daw hindi nakabayad. Kulang. Bakit hanggang ngayon bahay pa rin namin? Sa amin ang titulo, sa amin lahat. Wala kaming utang. God moves in mysterious way. Why we experience these things? A great experience is a great testimony. God is alive. Yun lang po mga kapatid. Kaya yung kawalan mo, kahirapan mo ngayong sitwasyon mo, wala yan. Mapalad ka, mayroon ka ng church, mayroon kang Diyos, mayroon ka pinaniwalang makapangyarihang Diyos sa buhay mo, at mayroon ka ng kaligtasan. Yun po mahalaga. Hindi ko kayo masisisi, even Peter himself. Nakita nilang walang huli, walang laman ng lambat, pero nandun ang Diyos sa buhay nila, ang Diyos po hindi natulog at alam pangailangan nila at ang Diyos po nag-provide sobra-sobra pa. You understand, church? Huwag mo na paguri ng sarili mo na work, na minahal mo ng work, sinamba mo ng work, hindi ka na natulog dahil sa work. Isang iglap lang yan. Hinaan ka lang ng katawan. Wala kang lakas. Hindi ka na makapaggawa talaga. Wala ka ng trabaho. O mag-collapse siyang may-ari ng isang company na yan na bigla lang nawalan. Wala ka ng trabaho, lay off ka. Saan ka? Nakuha niyo po ba? Trust and believe God will move in your life. Hindi tayo pwede mag-rely sa ating ngayon. Rely upon God because He can perform miracle, sign, and wonders sa buhay natin lahat. So yun lang din mga kapatid. Marami sa atin dito talunan Pagod na. Di ba pagod ka na? Saan ka napagod? Napagod sa cellphone? Si Sir daw napagod na sa kaka-cellphone Siya sumagot Ha? Saan ka napagod? Bakit ka gutom lagi? Bakit ka hirap, pagod? Bakit ka na-discourage? Ang katotohanan po, palagi tayo reklamo. Kahit trabaho sila all night, wala silang nahuling isda, pero nung nandiyan ang kasama nilang Diyos, walang kahirap-hirap. Ganon din po sa buhay natin ngayon. Alam ng Diyos, alam ni Jesus kung anong pangailangan mo at anong dapat itugon sa iyo. Pero kailangan lamang sabihin mo sa Kanya. Sinabi mo na kay Jesus, may pangailangan ka? Ha? Sinabi mo ba sa Lord na kailangan mo ang asawa? Ayaw, John. Sumagot si Sister. Si Sister Janet, ayaw ko. Nakuha niyo po. Naintindihan niyo po ba? Huwag tayo mag-focus doon kasi parang ulan lang tutulo yan kung bibigay ng Diyos sa'yo na kailangan mo talaga asawa. Naintindihan niyo po? Kaya pag hindi ka pa ready, huwag mo i-commit buhay mo. Dahil yan, wala yan. Pero kung ready ka na, handang-handa ka na magsakripisyo din, sige, magbumigay ka na. Naintindihan niyo po? Alam ng Panginoon ang mga bagay sa ating buhay. Ang mahalaga lang, sabihin mo sa Kanya, dahil iyon ang gusto ng Diyos. Bago tayo maligtas, alam naman natin na kailangan natin humingi ng tawad, tanggapin natin ang Diyos sa ating buhay para mabago tayo. At hindi lamang yan, mapuno tayo, mapuspos ng Diyos, kung alam ng Diyos na kailangan natin punuin. Pero kung hindi tayo interesado, hindi maibibigay ng Diyos ang ating mga needs dahil hindi naman tayo humingi sa Kanya. Kaya nga, si Peter ang example. Nakita niyo naman, dininay niya si Jesus, tumalikod siya kay Jesus, pero sabi nga ni Jesus sa kanya, Peter, do you love me?
Nakita niyo pong tanong? Do you love me? O, yun ang talagang tanong ni Jesus sa kanya. Hanggang sinabi, oo naman, Panginoon. Tapos 3 beses sa tinanong, sabi niya, ang kulit mo naman. Parang sinasabihan niya po si Lord na paulit-ulit na tanong. Kasi nakilala na ni Jesus kung sino si Peter, na masyado siya mareklamo at nakita nga ang pag-uugali niya. But God, praise the Lord. Sabi nga dito, do you love me? Higit pa sa lahat ng mga bagay. Do you love me? Higit pa sa iyong tinatangkilik. Do you love me? Sa iyong mga bagay na iyong tinanggap. Higit pa sa iyong mga kaibigan. Kaya nga sabi ng Lord, feed my flocks, feed my lamb. Doon po, iyon lang na ang sinabi ni Jesus sa kanya, follow me, feed my flocks. Follow me. Yun lang gusto ng Diyos. Sumunod tayo sa Diyos. Obey. Follow God. Kaya niyo na ba sumunod? Parang 3 lang narinig kong nag-amen eh. Kaya mo na ba sumunod? Amen. Hindi sa ilong lumalabas ha. Kaya mo na ba sumunod sa Panginoon natin? Gawin mo. Paparanasin ng Diyos ang tugon ng iyong kahilingan. Amen. Dahil hindi siya natutulog araw at gabi para ikaw pagpalain. Yun lang naman ang sekreto, kapatid, sumunod sa Diyos. Dahil ang kailangan ng Diyos, ang paglapit mo sa Kanya na may kababaang loob. Amen?